Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na po ang pinaka-latest nating update sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Martes, ika-10 ng Pebrero taong 2026. Sa kasalukuyan nga po ang low pressure area na ating minomonitor sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ay huling namataan sa may silang bahagi ng Mindanao, na kung saan nga po nagdudulot nga po ito ng maulap na pagpurin at mga kalat-kalat na pag-ulan. At dahil nga po sa paglakas ng hanging amihan, bahagya nga po itong naging stationary or naging nananatili ka sa kanyang lokasyon dahil nga po sa paglakas nitong amihan na bahagyang pinahina ang pagkilos nito pakanluran or papasok sa ating par. Samantala, bukod nga po dito sa papasok sa ating par na low pressure area, may kasunod po itong low pressure area na patuloy pa rin po nating minomonitor na bahagya pa rin itong lumalapit sa ating par, na kung saan nagdadala rin po ito na maulap na papurin at mga kalat-kalat na pag-ulan na sinasamahan na rin po yan ng mga localized thunderstorm. Samantala, para naman sa magiging senaryo or tahakin itong bagong low pressure area na dalawa, so posible nga po itong pumasok sa ating par sa mga susunod na araw. So mayroon po tayong panibagong senaryo po base nga po sa pinakabagong tropical cyclone threat potential pagsapit po ng February 9 hanggang February 15. Makikita nga po dito na posible nga pong tumawid dito sa may silang bahagi ng Mindanao patungong Visayas at tatawid dito sa may kanlurang bahagi ng Palawan, yung unang low pressure area. So posible nga po itong sumunod itong low pressure area na kasunod na pumasok din po at posibleng tahakin din ang tinahak ng unang low pressure area. Kaya po ating antabayanan o maging alerto lang po tayo sa panibagong ulat panahon upang sa ganyan maging alerto tayo kung ano ang magiging lakas o pagbabago dito sa low pressure area. Kung sakaling nga pong itong pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility at naging ganap na bagyo ay papangalanan po natin ito sa local name na Bagyong Kaloy, ang pangatlong bagyo na posibleng mabuo sa taong 2026. At para naman sa magiging lagay ng panahon ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan nga po natin na patuloy pa rin makakaranas ng maulap na papurin at mga kalat-kalat na pag-ulan, lalong-lalo na dito sa may silang bahagi ng Luzon dahil po yan sa epekto na ng hanging amihan. Nalubos po natin pinaghahanda ang ating mga kababayan dahil sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa dahil sa patuloy na pag-ulan na ating nararanasan. Na dito po yan sa area ng Batanes, including Babuyang Group of Islands, Cagayan Valley, Isabela, Quirino, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Quezon, Laguna, Camarines Norte, Camarines Sur, Tanduanes, Albay, Sorsogon, Marinduque, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Batangas, Romblon ay inaasahan po natin makakaranas ng maulap na papurin. Sinasamahan po yan ng mga kalat-kalat na pag-ulan, lalong-lalo na pagsapit po ng hapon at gabi dahil po yan sa epekto ng hanging amihan, na kung saan inaasahan po natin na mas malakas ang epekto po yan pagsapit ng hapon at gabi. Samantala sa mga nalalabing bahagi pa ng Luzon dito sa area ng Ilocos Norte, Abra, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales ay inaasahan natin magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap na papurin na sinasama ng mga localized thunderstorm. Ngunit makakaranas pa rin tayo dito sa area ng mga nabanggit na bahagyang pagsikat ng araw. So bahagyang fair weather po ang ating inaasahan dito sa mga nabanggit na lugar. Ngunit iba yung pag-iingat pa rin po ang ating pinapahatid sa ating mga kababayan upang makaiwas po tayo sa mga masamang epekto na dulot nitong patuloy na pag-ulan na ating nararanasan na dulot nitong hanging amihan na siyang dominanteng nakaka-epekto dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa, na siyang inaasa natin na posible ang localized flooding or sa mga biglaang pagbaha sa mga bababang lugar at pagguho naman ng lupa sa mga mabubundok na lugar. At para naman sa maging lagay ng panahon dito sa Visayas ay inaasahan po natin makakaranas pa rin ng mataas ang tsansa ng mga pag-ulan dito sa may area ng Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Biliran, Leyte, Bohol,
Aklan, Capiz, Iloilo, Antique, Guimaras ay bahagyang makakaranas ng bahagyang maulap na pabron at sinasama ng mga localized thunderstorm pagsapit ng hapon at gabi, na kung saan mas mataas po ang tsansa ng mga nabanggit na lugar ng mga pag-ulan. Samantala dito sa may southern portion ng Negros Occidental, southern portion ng Oriental Mindoro ay makakaranas ng localized thunderstorm. So makakaranas pa rin po ng pagsikat ng araw na sinasamahan lang po yan ng mga localized thunderstorm pagsapit ng hapon at gabi. Kabilang dito rin po yan sa may Siquijor, at yan po yung mga pinaghahanda po natin na mga lugar na siyang makakaranas ngayong araw na mga maulap na pagpunan at mga kalat-kalat na pag-ulan. Linawin po natin na mataas ang tsansa ng mga pag-ulan dito po sa may Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Leyte at Biliran. Dulot po yan ng epekto ng hanging amihan na siyang inyong makikita nga po sa pinaka-satellite image natin na siyang dominanteng nakaka-apekto sa halos silang bahagi ng ating bansa, na hagip na rin po nitong hanging amihan ang Mindanao. At para naman dito sa Mindanao, inaasahan po natin makakaranas pa rin na maulap na pagpunan na sinasama ng mga localized thunderstorm na dala nitong hanging amihan at low pressure area na siyang ating makikita sa pinaka-satellite imagery na siyang nagdadala ng maulap na pagpunan at mga kalat-kalat na pag-ulan, lalong-lalo na pagsapit ng hapon at gabi. So maging alerto lang po tayo, at kung sakaling lalabas kayo ng inyong tahanan, ugaliin pa rin magdala ng panangga sa mga pag-ulan na dulot nitong hanging amihan na siyang dominante, na kung saan ang makikita nga po natin ang shear line ay bahagyang lumayo dito sa may silang bahagi ng ating bansa, na yung tagpuan ng malamig na hangin at mainit na hangin na siyang hanging amihan at easterlies, na siyang ang easterlies ay nagmumula po yan sa Pacific Ocean na siyang nagdadala ng mainit na temperatura, na siyang naglilikha po ng pagtatagpo ng hangin na yun ay yun po yung tinatawag natin na shear line na ating makikita sa labas ng ating par. So ang pangunahing nakaapekto po sa atin sa ating bansa ay ang hanging amihan. Yun po yung nagdadala sa atin ng dominanteng mga pag-ulan na siyang ating nararanasan, lalong-lalo na dito sa may silangang bahagi ng ating bansa. Kaya po iba yung pag-iingat po ang ating pinapahatid sa ating mga kababayan. Kaya kung kayo ay lalabas ng inyong tahanan, ugaliin pa rin magdala ng payong o kaya naman kapote o raincoat upang sa gayon ay makaiwas po tayo sa biglaang pagbuhos ng pag-ulan, dahil nga rin po sa epekto ng malakas na hangin na dulot nitong hanging amihan ay nagdadala rin po ito ng maulap na papurin dito sa area ng Palawan na siyang nagdudulot ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa area ng Palawan. Samantala, dahil nga po sa inaasahan natin ng mga malalakas na pag-ulan ngayong araw, inaasahan pa rin natin ang mga localized flooding. Kaya po nakataas ang babala sa malalakas na pag-ulan sa area po yan ng dahil nga po sa inaasahan natin mga patuloy na mga pag-ulan, mayroon po tayong nakataas na weather advisory or babala sa mga malakas na pag-ulan. Nakataas ang orange rainfall warning dito sa area ng Eastern Samar na makakaranas ng 100 to 200 mm na pag-ulan. Dulot nga po yan ang epekto ng hanging amihan. Samantalang yellow rainfall warning naman sa Sorsogon, Northern Samar, Biliran, Leyte, Cebu na inaasa natin makakaranas ng 50 to 100 mm na mga pag-ulan, at inaasa natin ang mga localized flooding sa mga mababang lugar at posibleng pagguho ng lupa. Para naman sa magiging lagay ng panahon dito sa ating karagatan, sa kasalukuyan nga po mayroon po tayong nakataas na gale warning sa may silang bahagi ng Catanduanes or Seaboard, Albay, Sorsogon, Northern Samar, Eastern Samar, Caraga. Yan po yung mayroon pa rin po tayo nakataas na gale warning sa may area pa rin ng Dinagat Island, na inaasahan po natin matataas pa rin ang mga pag-alon na posibleng umabot sa 5.5 metro ang taas ng mga pag-alon. Samantalang sa mga nalalabing bahagi ng ating bansa, inaasahan po natin magiging moderate ang magiging lagay ng ating panahon. Moderate to rough sea condition pa rin ang ating inaasahan. So
maging alerto pa rin po dahil inaasahan pa rin po tayong moderate to rough sea condition na mapanganib pa rin sa ating mga kababayan na may mga maliliit na sasakyan pandagat. Ang may nakataas pong moderate to rough sea condition dito po yan sa may silang bahagi ng Visayas, including kanlurang bahagi ng Palawan, Luzon at Northern Luzon at silang bahagi ng Davao region. So yun po yung may nakataas na moderate to rough sea condition. Samantalang slight to moderate naman dito sa may silang bahagi ng Mindanao or sa may kanlurang bahagi ng Mindanao. At yan nga po ang pinaka-latest update sa magiging lagi ng panahon. At maraming salamat sa inyong pagtutok at manatiling alerto lang po tayo. And God bless us all guys.